Hi everyone, Rocky here, and for today's video, I'll be sharing you the things that you must know before visiting Singapore para maging hassle-free kahit paano and mas smooth ang inyong rampa. And of course, yung gusto nating lahat is makatipid. So, let's start. The first thing that you will need to have kapag lalabas kayo ng ibang bansa is yung e-travel. E-travel is ito. Yan din yung meaning niya. So, ibig sabihin lang yan is you need to declare kung sang bansa ka pupunta at saka kung saan bansa ka manggagaling. Sa e-travel, 2 beses kayo magre-register kapag lalabas na kayo ng bansa and pabalik kayo ng bansa. And you need to do this at least within 72 hours ng flight ninyo. You can register sa app o kaya naman dun sa website nila. And once na nakapag-register na kayo, makaka-receive kayo ng email confirmation. You don't need to print yung QR code or that information. Pwede na yung sa phone lang. Ako, in-screenshot ko lang yun, tapos sinend ko lang dun sa asawa at anak ko. If you are traveling as a family, pwedeng isa lang yung mag-register sa inyo and then i-add mo na lang kung sino yung companion nyo. Like, dun sa case ko, family kami na umalis, ako lang yung nag-register, so in-add ko lang si husband and si son. Next na dapat meron kayo para maging hassle-free yung travel niyo is yung SG Arrival Card or yung Singaporean Arrival Card. If wala kayo, pagdating nyo doon sa airport, i-require din kayo na mag-register. So, para maging hassle-free is mag-register na kayo sa bahay ninyo o kung saan pa man within 72 hours nung flight ninyo. Dito pala kayo pwedeng mag-register if you want more information kung paano ba talaga yung step-by-step ng registration. You can watch other videos. Pag dito ka kasi ginawa yun, baka bukas pa tayo matapos. Mainip na kayo sa video ko. Next na dapat sure kayo kapag pupunta din kayo ng Singapore is yung payment method ninyo. Ako, ang gamit ko dun sa Singapore na means para makabili ng kung ano-ano is cash or yung Singaporean dollar. Yung GCash ko, tsaka yung Atomi. Yun lang talaga yung ginamit ko. Yung sister ko, ginamit niya yung debit card niya and then yung credit card niya. Before she used those cards, is tumawag muna siya dun sa bangko niya. Ni-report niya na pupunta siya ng Singapore within this period. So, para sa mga hindi masyadong techy, explain ko kung bakit kailangan yung i-report. Sa banks kasi, mini-monitor nila yung transactions ng every ATM card or especially the credit card. Kapag very, very unusual, syempre nasa Pilipinas tayo. Kung ang mga transaction mo Philippines, wala yung problema. Pero kapag ang transactions mo na is sa ibang bansa and without them knowing na lumabas ka ng bansa, nagtitrigger siya ng fraud alert. Tapos yung alert na yon is pwede niyang i-stop yung card mo kasi ang iniisip nila is baka nagamit sa pang-i-scam or na-fraud talaga yung bank account mo kaya nagkaroon ng transaction sa ibang bansa. So, make sure that your bank is well-informed kung lalabas kayo ng ibang bansa. Para kapag meron silang nakitang ganong trigger na alerts is i-ignore lang nila because they know that you are currently abroad. Para sa mga gagamit naman ng GCash tsaka ng Atomi, wala naman kayong kailangang i-report. Ako wala akong sinabihan. Hindi ako nag-email, hindi ako nag-inform na lalabas ako ng ibang bansa. Also, pagdating dun sa Singapore, nag-withdraw lang ako, gamit ko yung GCash ko. Tapos, kinabahan pa ako kasi yung first 2 ATM machine na ginamit ko, kasi sa airport na ako nag-try mag-withdraw nag-decline siya. Ayaw niya mag-release ng pera. I-try nyo lang ulit sa different ATM machine. Mag-work naman siya. Nakapag-withdraw ako ng cash using yung GCash ko. Kapag magta-travel din pala kayo guys, you need to always bring cash. Kasi sometimes si GCash, for some reason, may mga machine na hindi siya gumagana. But most of the time guys, nung ginagamit ko si GCash tsaka si Atomi, is acceptable naman siya. Kahit yung GCash ko may balance, dinidecline siya. So always bring cash just in case na hindi gumana, meron kayong pangbayad. Tapos na-amaze pa ako guys dun sa sa Singapore kasi 'di ba dito sa Philippines, meron pa tayong minsan hinihingan ka pa ng signature o kaya naman may i-enter ka pang PIN. Pagdating sa Singapore guys, tinatap ko lang yung GCash ko tsaka yung Atomi card ko. Tapos yun na, receipt na. Ang galing. Next, of course, is kailangan natin ng means of communication and internet. Pwede ka mag-eSIM or pwede ka rin bumili ng SIM card. Ako kasi bumili lang ako ng SIM card sa Klook. It depends sa inyo guys kung ano yung gusto nyong gamitin. Sa eSIM kasi, nalaman ko na hindi
hindi acceptable yung lahat ng phone doon. Pag bibili ako ng eSIM, mas mahal siya kaysa sa SIM card. Kaya nag-SIM card na lang ako. Next, of course, is ang ating mga outfit. So, Philippine weather lang din ng Singapore. Mas maganda lang kasi hindi siya ganun kainit compared sa Philippines. Yung humidity niya, sa Philippines kasi kakaiba yung humidity, talagang maalinsangan. Pero doon hindi naman. Pero mainit pa rin naman. Mas masarap lang yung init niya kaysa sa Philippines. Pero pagdating sa shoes, make sure na magdadala kayo yung very, very comfortable na shoes. So, ako nung namimili ako ng shoes ko, minake sure ko na malambot yung tapakan niya, malambot yung gilid niya, yung sa may shoes. Pakita ko yung shoes na ginamit ko. Yan yung ginamit ko kasi ang haba talaga ng lakaran, especially kung ilang araw kayo doon. Syempre, mahal ginastos mo, bawal tamarin doon. So, aalis kami ng hotel ng mga 8:30, 9 a.m. Tapos babalik kami gabi na. So, meron pa nga kami, yung husband ko, nag-track siya ng steps namin. Meron kaming a day na 16,000 steps yung ginawa namin. Mahigit. So, ganun siya, nakakapagod siya. So, make sure that yung clothes mo is very comfortable para hindi ka naman masyadong pawisin. And then, yung shoes mo, kailangan very, very comfortable din para hindi kayo sakitan ng paa. Or kung gusto niyo naman pumorma, okay lang. Magbaon na lang kayo ng tsinelas in case na talagang hindi nakayanin ng powers ninyo. Transportation. So, actually, pagdating pa lang namin sa Singapore, meron na kaming service kasi yung ibang mga napanood ko dun sa mga vlog, nahirapan sila dun sa travel nila. Kasi di ba may mga luggage kayo, so may mga bit-bit, lalo na kung may bata ka pa. Hindi ganun ka-ideal yung mag-commute ka. Pwede rin namang mag-taxi, pero iba pa rin yung meron ka talagang kami kasi group. So, nag-rent kami ng private car na magpipick up sa amin from the airport. Doon sa Klook lang din kami nag-book ng service. Yung mga napanood ko kasi, yung iba, nag-try silang mag-train, nag-try silang mag-grab, nag-try silang mag-taxi. It's still different. Merong iba-ibang level of hassle. Alam mo yun na experience nila. So, super hassle-free kung merong service talaga from the airport to your hotel. Kung mag-MRT naman kayo, guys, remember na pwede nyo gamitin yung debit card nyo, yung GCash nyo, Paymaya nyo, yung Atomic card. Pero, each card, one person lang. Tatlo kami, dalawa lang yung card ko. Kung kulang kayo, pwede kayong bumili ng EZ-Link card. May binibenta dun sa mismong MRT. Pero pwede din kayong bumili sa 7-Eleven. May load na din yun. Parang $10 yata bili ko dun. Ito pala, natutunan ko to dun sa isa taxi driver. Sabi niya, it's cheaper daw kung magbabayad ako ng cash. Kasi may GST pa kapag nagbayad ka ng card. Pero kapag cash, kung ano magkano yun, yun na yun. So, pakita ko sa inyo yung GST. Ito yung nakikita kong charges dun sa Atomic card ko. And then, your itinerary naman, guys, make sure that you plan carefully. Like, for example, kami is, na-realize namin na si Universal Studio tsaka si Aquarium, iisang lugar lang pala talaga siya. Pero pinuntahan namin siya na magkaibang araw. So, sayang yung time, di ba? Parang feeling ko pwede namin siyang i-squeeze within the day. Pero yung Universal Studio naman namin kasi talagang maghapon kami. Parang opening to closing kami dun kasi talagang ang dami yung pwedeng gawin dun sa Universal Studio. Kapag bibili naman kayo ng souvenir, I suggest na gawin nyo na lang yon at a later date. Yung parang parang hapon na, paggabi na, ang ending nyo na is sa hotel. Kasi kami, nung nag-city tour kami, akala ko kasi makakabalik kami dun sa hotel. Kasi yun naman talaga yung schedule. Ibabalik kami sa hotel. Kaya lang kami, nagbago yung isip namin na masyal kami after. So, meron kaming mga bit-bit. Medyo nainis si Habi kasi sabi niya may plastic daw kaming dala. Saka kapag bumili kasi rin kayo dun sa mismong souvenir shop, medyo mas mahal yung pricing nila compared dun sa iba. Yun nga lang dun, mas marami talagang option. Pero, mas mahal sila. And na-observe ko, kasi sa Philippines, di ba, yung mga mall, lagi silang merong bidet. Or yung mga establishment, laging may bidet. Sa Singapore, is hindi ganun masyado. Kahit sa hotel namin, wala kaming bidet. So, kung ikaw ay taong mabidet, or sanay sa bidet, pwede ka magdala ng portable bidet mo para mas convenient. Para dun sa hotel, o kaya paglalabas ka, ganyan, mas maganda. Kahit sa airport, ganun din.
Next is magdala kayo ng payong kasi may mga moment talaga na kahit ang tirik-tirik ng araw, walang bakas na uulan. Umuulan talaga sa Singapore. Hindi man siya ganun katagal pero umuulan at pwede ka pa rin mabasa. So, para ma-enjoy mo talaga yung pamamasyal mo, magdala ka ng payong. Last is food. So, kapag nagta-travel tayo, always isa sa mga biggest expenses natin is yung food. It's because we want to experience and explore yung mga cuisines ng places na pinupuntahan natin. And sa Singapore, ang unang-unang malaking mapagagastusan mo dyan is the water. Kasi mahal talaga yung water sa Singapore. Depende pa yun kung saan ka bibili. Ako kasi, medyo nakatamaran na namin lumayo kasi syempre pagod na kami. Ang pinakamalapit na tindahan sa hotel namin is yung 7-Eleven. Yung 1 liter ng water, ang bili ko is 3.9 Singaporean dollars. And ang 1 Singaporean dollars, ang conversion nun is parang 43 pesos. So kapag minultiply mo yung 3.9 or $4 to 43, parang halos kulang 200 pesos na yung value ng 1 litrong tubig. So ang ginawa namin dun guys, nung bumili kami ng water, kasi syempre ang mahal, 'di ba? So nire-refill namin siya dun sa hotel. Kapag namamasyal kami, yun yung dinadala naming tubig. Kasi maghapon talaga kayong mamamasyal guys eh. Kasi ang laki ng ginastos nyo, hindi kayo pwedeng tamarin at magstay lang sa hotel. Lalabas at lalabas kayo. So ganun yung ginawa namin para medyo makatipid kami. Tapos nung naubos, meron kaming binilan na yung isang glass of water, $1. So katumbas niyan is 43 pesos sa atin sa Philippines. So ang mahal, 'di ba? So bawal kang mauhaw. Buti na lang pauwi na kami. So talagang tiniis na namin. So basta hindi lang kami dry na dry, alam mo yung tipong mahihimatay ka sa sobrang uhaw. Hindi naman kami umabot sa ganun. So kung gusto nyong makatipid is mag-refill kayo ng water. Even pala dun sa may Universal Studio, meron dun refillan ng water kasi si husband nag-refill din siya ng water. Tapos alam nyo ba, dun sa may Singapore, yung tap water, drinking water talaga yung water nila dun. Kaya mahal daw yung water kasi malinis talaga ang water ng Singapore. Ang food namin doon, medyo maarte kami. Kasi syempre, gusto mong itry lahat ng masarap. So, ang kinainan lang namin sa Singapore is puro Michelin star. And mostly, na kinainan namin sa Singapore na masarap is more on sa hawkers. Ito yung mga hawkers doon sa Singapore na para maging reference nyo. And then, you can search kung alin dyan yung mga Michelin star. Meron din namang nakapost doon sa mismong store kung Michelin star sila. But, even if sila ay Michelin star, ang value ng food nila is less than 500 pesos. Minsan less than 400 pesos pa. Michelin star na yun. So, tuwan-tuwa kami dun. Kasi kapag kumain pa kayo dun sa restaurant talaga or dun sa mall, ganyan, ang difference niya is night and day. Normally, kapag dun sa mga restaurant ka talaga, nasa $20 and above. So, di ba ang layo ng difference. Kaya nung kumakain kami sa hawkers, nakakabulos pa ako. Kasi nga, much cheaper siya kaysa kumain ako sa mall. And that's it for today's guys. Thank you very much for watching. Ang haba na ng video ko. But hopefully, meron kayong natutunan at nagkaroon ng idea kung ano yung pwede nyong gawin sa Singapore. Bye-bye!